Magandang hapon mga ka-agri. May nagtanong sa atin mga ka-agri kung ano daw ba yung pagkakaiba ng superheat sa may red hot mga ka-agri. Yung mga variety na yun mga ka-agri, parehas lang yun na East West. Titingnan natin mga ka-agri. Meron ditong variety ng superheat saka yung red hot. Dito, dyan tayo nagbibilad mga ka-agri. Ayan. Yun. Mga ka-agri, dyan tayo. So dito sa baba na to, yung binlog ko dati, meron ditong red hot mga ka-agri. At ito yung papakita ko kung ano yung pagkakaiba nilang dalawa. So busy pa tayo mga ka-agri, kaya hindi pa tayo wala pa isa ngayon. Ito yung superheat mga ka-agri. Yung nagpunta rito mga ka-agri na yung nandun sa may kubo na yun, lumilim siya rito. So nakausap natin siya kung anong variety yung sili nila. At itong araw mga ka-agri ay superheat. Ayan. Sila nag-aalaga rito. Ito yung superheat mga ka-agri. Ito. Ito yung superheat mga ka-agri. Tapos yun naman yung red hot. Sa totoo lang mga ka-agri, yung red hot saka superheat, malaki yung pagkakaiba nila sa pag-aalaga, sa sa resistensya nila, tapos sa maitsura. Malaki talaga yung pagkakaiba mga ka-agri. Kaya kung nagtatanim ka talaga ng sili, makikita mo kahit hindi mo tanungin yung nagtatanim, pag nakita mo yung itsura ng tanim, makikita mo talaga kung anong variety. So itong superheat na to, tapos yung kabila mga ka-agri, ipapakita ko rin sa inyo mamaya yun. Yun naman yung red hot. So ito mga ka-agri, unahin na natin tong superheat. Superheat pares sila mga ka-agri na East West. So ang superheat mga ka-agri ay in-improve na red hot. Ang red hot kasi mga ka-agri, matagal na yan sa merkado. May kasabayan dati mga ka-agri yung orange hot. Kung natatandaan nyo, sa mga sisili dati, yung nagsisiling Taiwan, nung kasagsagan o kasikatan ng siling Taiwan, kung tawagin nila noon, dalawa yung nilabas ni East West noon. Kasi nagtanim ako noon ng sili, yung panahon na yon na ganito, na labuyo. So dalawa yung sili na yun, ang nilabas nila noon ay red hot at yung orange hot. Bali dalawa sila, mas mapula. At ang naging mabenta mga ka-agri, yung red hot, at yun na lang yung ginagawa nila ngayon na buto, saka hindi na sila naggagawa ng orange hot. So yun yung naging history ng sili sa East West mga ka-agri, bago yung mga ibang variety nila. So yung superheat mga ka-agri, in-improve ito na red hot. Yung red hot mga ka-agri, mas in-improve nila. Kasi mga ka-agri, sa East West, nakita nila na yung red hot ay mas sakitin. Kumbaga medyo hindi naman mahina, kumbaga medyo mahina siya sa lapnos. So mas prone siya sa lapnos mga ka-agri. Kaya nag-improve si East West ng ganitong variety na superheat para mas matibay siya sa lapnos. Ikalawa mga ka-agri, dahil nga yung panahon na yun medyo nag-El Nino, so maraming naapektuhan na kulang, o yung may mga gustong magsili na wala namang sapat na tubig. So nag-improve sila ngayon ng etong superheat. In-improve nila yung red hot, ginawa nilang superheat. Nag-improve sila para sa mga lugar na walang sapat na tubig. Kasi etong red hot ay superheat mga ka-agri ay yung hindi siya pang rain fed siya mga ka-agri, yung umaasa lang sa tubig ulan mga ka-agri. Pwede siya sa umaasa lang sa mga tubig ulan. So kung medyo natitikag-tikag yung tanim ninyo, o kung medyo natutuyo-tuyo yung lupa niya, okay lang yon sa red hot, ay sa superheat mga ka-agri. Sa red hot kasi hindi po pwede yon.
So yun ang kagandahan dito sa may superheat. Kahit na medyo natutuyo siya, yung lupa niya, ayan, yung lupa na yan, kahit medyo natutuyo, at kung makikita nyo naman mga ka-agri, yung tinaniman nito, batuhan, ayan, tuyo na yung lupa, pero okay pa yung tanim na superheat. Doon matibay ang superheat, rain-fed siya. Tapos, mas matibay siya mga ka-agri sa may lapnos. Yun nga, in-improve siya. Mas matibay siya sa lapnos. Ikalawa, mas malalaki yung bunga niya. Yun ang mga advantage ng superheat mga ka-agri. Mas malalaki yung bunga niya. Kaya pag nagpitas tayo rito mga ka-agri, mas madali kayong makaipon ng 1 kilo sa isang na bunga, sa bawat bunga mga ka-agri. Mas madali nyo siyang makaipon ng 1 kilo. Ayun. Kasi malalaki siya. So, yun mga ka-agri yung advantage ng superheat. Ito mga ka-agri, yan yung superheat. So, ipapakita naman natin ngayon mga ka-agri yung red hot. So, hindi ko tanim to mga ka-agri. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng superheat saka red hot. Ayun o. Makikita nyo mga ka-agri, halos walang lapnos. O wala talaga siyang lapnos. Kahit tag-ulan mga ka-agri. Pero nagkakalapnos din rin siya. Hindi naman, lahat naman ng ganito mga ka-agri, hindi rin naiwasan. Ayun o. Meron din pala o. Pero madalang. Madalang lang yung lapnos niya. O yan, wala na. Yun lang. Yung dalawa na yan. O. Ganun. Saka yung bunga nito mga ka-agri ay malalaki. Ang dami, maraming malalaki mga ka-agri. Ito naman yung red hot mga ka-agri. Ito, isa lang may-ari nito mga ka-agri. Dito tayo sa lilim. Ang red hot naman mga ka-agri, ito, tingnan nyo. Ito naman yung red hot. Ang red hot mga ka-agri ay kung mapapansin nyo, makapal naman siyang mamunga. Sobrang dami niyang mamunga. Saka yung size niya ay basta pinaabunuhan mo naman ng maayos, magiging good size na. Yun nga lang, hindi ganun kalaki mga ka-agri. Hindi masyadong malaki yung bunga ng superheat ay ng red hot. So nalilito ako. Pasensya na kayo mga ka-agri. Hindi masyadong malaki yung bunga ng red hot na to. Kasi ito yung naunang variety ni East West na ganito. May kasabay pa to mga ka-agri, yung ano tawag, nakalimutan ko na yung variety na yun mga ka-agri, yung mas maiksi siya pero mas matataba. Nakalimutan ko na yun. Pero yun, may variety ganun. Pero dito nga muna tayo mga ka-agri sa katanungan ni ka-agri na kung ano daw ba yung mas maganda dito sa dalawang variety na to. So parehas silang maganda mga ka-agri. Yun nga lang, ang itong variety na red hot ay mas madali siyang tamaan ng anthracnose. Ayun o, tignan nyo mga ka-agri. Mas madali siyang tamaan ng anthracnose itong red hot. Ayan. Pero may disadvantage naman may advantage naman itong red hot. Ang red hot mga ka-agri, kapag mahal yung presyo ng red hot ay ng mga siling Taiwan, kapag mahal yan, ang binibili nila yung katamtamang sukat lang. Ayaw naman nila ngayon yung sobrang laki, yung superheat mga ka-agri. Mas nauunang mabili itong red hot. Nauunang mabili itong red hot kasi nga mas maliliit siya. Lalo pag ang presyo mga ka-agri ay 500 o 400 pataas, mas nauunang mabibili itong red hot nila. Red hot. Ang dahilan mga ka-agri, kasi nga pag itiningin nila yan, kung hindi naman sa may mga restaurant, ibibigay nila yan isa-isang piraso, so maikakalat na mabuti. Kahit mahal yung sili, so maikakalat nilang mabuti mga ka-agri. Hindi katulad dun sa superheat, dahil malaki yon, hindi nila maikakalat yung 1 kilo. So kukunti lang yung 1 kilo ng red hot, ng superheat. Ang red hot kasi medyo maliliit lang, kaya tamang-tama lang siya na
sa isang serving mga ka-agri na pagkain sa mga gustong magsili doon sa restaurant. So ang advantage naman ng superheat mga ka-agri, dahil malalaki siya, kapag mura naman ang presyo. Halimbawa, bumaba ang presyo ng 300 pababa mga ka-agri. Ang gusto naman ng mga buyer ay yung mas malalaki. So hindi ko alam kung anong dahilan mga ka-agri, pero yung gusto ng mga buyer pag ganong mas mataas yung mas mababa yung presyo, yung malalaki. Pagka yung mataas naman sa 400 pataas, ang gusto naman nila ay yung mas maliliit. So yun ang base sa experience ko mga ka-agri, o base sa mga nakikita ko sa may bagsakan dito sa amin. Ganun yung kalakaran mga ka-agri. Kaya kayo mamili kayo mga ka-agri. Kapag yung presyo dyan sa inyo tumataas siya ng 400 pataas, dun kayo sa Red Hat, kasi nga yun ang mas mabilis. Pero parehas din naman silang nabibili. Kumbaga mas mabilis lang na nabibili yung mas inuuna lang na binibili yung Red Hat. So kaya mamimili kayo mga ka-agri. Ngayon kung marunong kayo maggamot ng lapnos, o kaya nyo namang iwasan, katulad dito hindi naman masyadong malapnos mga ka-agri, no? Meron din silang nakukuha na mga good, marami ring good. Kaya lang yun nga, hindi talaga naiiwasan yung lapnos. Ayan, no? Mas mahina siya sa lapnos. Ayan, no? Tingnan nyo mo. Ayan. Sa tuktok niya, ayan, meron pa rin siya. Pero dahil tinanong ako ni ka-agri, ako ang sasagot. So nasa opinion ko yung kasagutan ng tanong ni ka-agri. Para sa akin mga ka-agri, ang mas maganda ay yung superheat. Kasi nabibili pa rin naman siya kahit malalaki siya. At ang advantage nga nun, madali siyang pitasin. Tapos mas matibay siya sa lapnos. So para sa akin, kung ako magtatanim, superheat. Kaya nga in-improve yung Red Hat ng superheat, ginawang superheat. 'Di ba? 'Yun. Kaya sa Red Hat, sa superheat ako. Doon ako, kung ako magtatanim ng ganitong Taiwan, doon ako magi-invest sa superheat. So 'yun lang mga ka-agri. Sana naipakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng dalawa. Kung anong advantage at disadvantage. At syempre, nga pala mga ka-agri, sa presyo ng buto, parehas lang nakalata, parehas lang din sila mga presyo. Yun nga lang, may pagkakaiba sila mga ka-agri, mas malalaki yung buto ng superheat, kaya mas kukonti yung buto ng superheat kaysa sa Red Hat. Kasi ang Red Hat, mas marami siya mga ka-agri, mas marami siyang piraso na buto kaysa sa superheat. Kasi ang superheat nga, malalaki yung buto niya kung ikukumpara mo sa may Red Hat. So ayun mga ka-agri, base yun sa experience ko na dati nga sabi ko nga sa inyo, nagtanim din ako ng siling Taiwan. Ito, tong Taiwan na to. So parehas silang maganda, may mga pagkakaiba, may disadvantage at may advantage, disadvantage yung mga yan. Sa totoo lang, lahat naman ng variety talaga ganon. May mga magagandang katangian bawat isa. At may mga hindi magandang katangian ang bawat isa. So, ayun mga ka-agri. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang muna mga ka-agri. At meron lang tayong inaasikaso pa dito sa Bilaran. So, ayan. Yan yung Taiwan ngayon dito. So, maraming nag-Taiwan dito sa amin mga ka-agri. Kaya ang presyo ay 2,200. Ganyan, 2,200 yung 10 kilo. So, ang isang kilo ay 220. Nagre-range siya ng 220 hanggang 200 pesos per kilo. So ayun lang mga ka-agri, pinakita ko lang sa inyo.